Magandang tanghali, ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-20 sa buwan ng Abril taong 2016. Narito ang mga balitang patuloy na tinututukan sa Pilipinas at sa buong mundo. Konstruksyon ng MRT Line 7, uumpisahan na. Job and Career Fairs, isasagawa ng Department of Labor and Employment sa Labor Day. Autopsy report ng mga nasawing magsasaka sa Kidapawan dispersal ilalahad sa pagdinig ng Senado mamaya. Forfeiture case laban sa junket operator na si Kim Wong, inihain na ng AMLAC sa Manila RTC. Kasunduan para sa voter education campaign, nilagdaan ng COMELEC at MTRCB. At 28 patay sa pag-atake ng Taliban sa Afghanistan. Una sa ating mga balita ngayong tanghali. Uumpisahan na ang konstruksyon ng MRT Line 7 na magdudugtong sa San Jose del Monte, Bulacan hanggang sa Quezon City. Mula sa lungsod ng Quezon, may report si Monokson live. Magandang tanghali, Mon. Magandang tanghali, June. Matapos ang ilang taon, sa wakas ay uumpisahan na rin ang konstruksyon ng MRT 7. Ito ang linya ng MRT na magdudugtong sa bayan ng San Jose del Monte sa Bulacan at dito sa may Quezon City. Pinangunahan ni President Benigno Aquino III ang groundbreaking ceremony kaninang umaga sa Quezon City Circle. Magkakaroon ng 14 na istasyon ng MRT-7 na magsisimula sa EDSA North Avenue na dadaan sa kahabaan ng Commonwealth patungo sa San Jose del Monte, Bulacan. Kapag natapos sa taong 2020, ang mahigit 2 oras na biyahe mula Bulacan hanggang QC ay aabutin na lamang ng 30 minuto. Kayang magsakay ng MRT-7 ang mahigit 300,000 pasahero araw-araw. Kapag natapos pang ibang upgrade, ay kakayanan nito magsakay ng hanggang 800,000 pasahero. Nakipag-ugnayan ng San Miguel Corporation sa MMDA upang matulungan sila sa pag-aayos sa daloy ng trapiko kapag naumpisa ng konstruksyon. Idudugtong ang MRT-7 sa LRT Line 1 at di kalaunan ay sa MRT Line 3. Subalit issue pa rin ang lugar ng pagtatayo ng common station. Base sa concession agreement, sa tabi ng SM North EDSA itatayo ang common station taliwa sa pahayag ng DOTC noon na magkakaroon rin ng common station sa Trinoma. Bahagi rin ng proyekto ang isang intermodal transportation terminal o ITT na itatayo sa Balagtas, Bulacan na kayang mag-accommodate ng 60 bus. Gayun din ang isang access road mula Balagtas, Bulacan hanggang San Jose del Monte. Malaki ang may tutulong nito sa mga taga-Bulacan dahil makakapagpasok ito ng mas maraming investor na makakapagpalago sa ekonomiya ng lalawigan. Sa ngayon ay may problema pa sa right-of-way sa San Jose del Monte, subalit sinusolusyonan na ito ng lokal na pamahalaan. Ang San Miguel Corporation na nakakuha ng kontrata sa naturang proyekto sa pamamagitan ng public-private partnership ng pamahalaan. June, nandito kami ngayon sa may Quezon City Memorial Circle at dito rin dadaan itong isang linya ng MRT Line 7. Dito sa may area ng QC Circle ay isang subway ang idadaan. Hindi katulad dito sa ibang sa North Ave na kung saan ay mas mataas kagaya na sa LRT Line 1 at gayon din naman sa Commonwealth. Pero dito sa may Quezon City Circle, ang gagawin daw dito ay magkakaroon ng isang parang subway na dyan naman magtutuloy-tuloy hanggang sa may University Ave papunta ng UP at tuloy-tuloy naman hanggang sa Commonwealth, Fairview at hanggang makarating naman sa lalawigan ng Bulacan. Yan ang latest, balik sa'yo. Maraming salamat, Monokson, nag-uulat mula sa Quezon City. Magsasagawa ng Labor Day Job and Career Fairs ang Department of Labor and Employment sa May 1 para sa mga naghahanap ng trabaho. Mula pa rin sa Quezon City, may report si Grace Casin live. Magandang tanghali, Grace. June, 1,000 kumpanya ang magsasama-sama sa May 1 Labor Day para sa pinakamalaking job and career fairs na isasagawa ng DOLE ngayong taon. 800 dito ay local employer habang 200 naman ay overseas. Ito ay ang mga ito ay nakatakdang magbigay ng 200,000 trabaho para sa mga aplikante. Ang tema ng ika-114 na araw ng paggawa ngayong taon ay kinabukasan sigurado sa disenteng trabaho. Ayon kay DOLE Secretary Rosalinda Baldos, hindi na magiging mahirap pa sa mga bagong graduates, sa mga uuwing OFW at maging sa mga out-of-school youth na makapunta sa job and career fairs dahil ito ay sasagawa na ng sabay-sabay sa 44 na lugar sa buong bansa. Sa
Sa isasagawang career fair naman ay tutulungan ng mga kabataang estudyante na pumili ng kanilang kurso upang agad magkaroon ng trabaho. Maliban dito, magsasagawa rin ng DOLE ng livelihood counseling, skills training at livelihood skills demonstration. Para naman makatiyak na magiging mabilis at maayos ang pagproseso ng mga aplikasyon at iba pang dokumento kasama sa Job and Career Fairs ng NBI, SSS, BIR, NSO, Pag-ibig at PhilHealth. Ang mga lugar na pagdarausan ng Job and Career Fairs ay sa World Trade Center para sa NCR, para naman sa Cordillera Administrative Region, ito ay sasagawa sa Baguio Convention Center sa Baguio City. Sa Region 1 naman ay sa SMCT Rosales, Calasiao Sports Gymnasium sa Pangasinan at Robinson's Place sa San Nicolas, Ilocos Norte. At para naman sa Region 2, ito ay sasagawa sa SMCT, Kawayan at Robinson's Mall, Santiago City. Pinalalahanan ng DOLE ang mga aplikante na magdala ng papel at ballpen, gayon din ng kanilang mga resume, ang mga importanteng dokumento na kanilang gagamitin sa pag-a-apply ng trabaho. June? Maraming salamat, Grace Cassie, nag-uulat mula sa Quezon City. Inaasahang ilalahad mamaya sa pagpapatuloy ng Kidapawan Dispersal Probe ng Senado ang resulta ng autopsy report ng dalawang nasawing magsasaka. Mula naman sa Senado, may report si Brian De Paz live. Magandang tanghali, Brian. June, magandang tanghali. Ipagpapatuloy ng Senado ngayong araw ang public inquiry at consultation sa madugong Kidapawan Dispersal. April 7 ang isagawa ang unang Senate probe sa University of Southeastern Philippines sa Davao City. Presente ngayong araw ang ilang survivor at PNP sa naturang insidente. Ayon kina Arlene Amar ng Tribo Manobo ng Kidapawan at Pedro Arnado ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, Southern Mindanao Region, dapat magkaroon ng rekomendasyon ng Senado na mapanagot ang responsable sa insidente. Dismayado naman si Kapaeng Mariano, ang chairman ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, na sa kabila ng may sapat na budget ang pamahalaan laban sa El Nino at tulong sa mga magsasaka ay di ito ginamit ng pamahalaan. Nagpikit ngayong araw sa harap ng Senado ang grupo ng mga magsasaka upang manawagan ng hustisya sa madugong Kidapawan Dispersal. Mamaya inaasahang ilalahad ang report sa otopsiya sa labi ni Darwin Sulang at Enrico Favilgar, ang dalawang magsasaka na nasawid sa insidente. Ang autopsy ay sinagawa ng forensic expert na si Dr. Raquel Fortun. Umaasa ang panig ng mga magsasaka na mabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga kasamahan at matututukan ng pamahalaan ang sitwasyon ng mga magsasakang apektado ng tagtuyot. June, 1:00 ng hapon, itinakda ng Senado ang nasabing pagdinig mamaya. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Brian De Paz, nag-uulat mula sa Senado. Samantala, naghain na ng forfeiture case ang Anti-Money Laundering Council laban sa junket operator na si Kam Sin Wong. Samantala, pinasisipot din ng Senate Blue Ribbon Committee ang accountant ng PhilRem Service Corporation sa pagdinig ng $81 million money laundering activity. Narito ang report ni Rosa Licos. Naghain na ng show cause order ang Senate Blue Ribbon Committee laban sa hindi pa pinapangalanang accountant ng PhilRem matapos imbestigahan ang messenger na si Mark Palmares. Bagaman sinabi ng Chief Executive Officer ng PhilRem na si Salud Bautista na nag-resign na ang kanilang accountant, iginiit pa rin ng Senado ang pagharap nito sa pagdinig. At kung hindi ito makakapagbigay ng sapat na dahilan sa hindi pagsipot sa hearing, ay maaari itong makontempt. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Chafisto Gingona, kabilang sa iimbestigahan nila ay ang financial records ng naturang remittance company. It's to cross-examine the financial records and they try to pin down where they sourced the changing of the dollars. Una nang inamin ng dating RCBC Jupiter Branch Manager na si Maya Digito sa pagdinig na siya ang nag-refer ng PhilRem sa junket operator na si Kam Sin Wong kung saan pinapalitan ang $81 million laundered money. Samantala, nakapaghain na ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng forfeiture case laban sa assets ng casino junket operator na si Kam Sin Wong sa Manila Regional Trial Court. Nagsumiti na rin ng Provisional Asset Preservation Order ang korte noong Lunes upang i-freeze ang salapi ni Wong sa mga bangko habang dinidinig ang kaso. Kabilang din sa pinapa-freeze ang ibinalik na pera sa AMLAC para sa safekeeping at mga bank account ni Wong.
Ayon naman kay AMLAC Secretariat Executive Director Julia Bacay Abad, kinakailangan pa ring magsumite ng intervention petition o third-party claim ng Bangladesh government upang hindi mapunta sa pamahalaan ang mababawing salapi mula sa kasong forfeiture na inihain laban kay Wong. Under the rule of civil forfeiture, any party or person who has a claim on any property being subject of forfeiture should file the appropriate petition, intervention, or third-party claim. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, pinawalang sala ng Sandigan Bayan si dating Presidential Commission on Good Government Chairman Camilo Sabio sa kasong graft at malversation. Mula sa Sandigan Bayan, may report si Joyce Balancio live. Joyce, magandang tanghali. Magandang tanghali sa iyo, June. Inabswelto ng Sandigan Bayan Special Division si dating chairperson ng Presidential Commission on Good Governance si Camilo Sabio sa kasong malversation at graft. 4 na maestrado ng korte ang bumotong iabsuelto si Sabio habang isa naman ang nagsabing dapat siyang i-convict sa kaso. Ayon sa majority decision, walang matibay na ebidensya ang prosekusyon na naipresenta laban sa akusado. Kinasuhan ng graft si Sabio dahil sa 10.5 million pesos na maniglosan niya mula sa pagbebenta ng Pasig Land Development Corporation ng isang kumpanyang bahagi ng ill-gotten wealth ni dating Pangulo Ferdinand Marcos. Ang bahagi ng pinagbentahan ng kumpanya ay dapat anyang narimita sa Bureau of Treasury upang maging bahagi ng Comprehensive Agrarian Reform Program noong 2006. Ayon sa korte, walang ebidensya magtuturo na nakinabang si Sabio sa mga nasabing halaga. Ang mismong testigo na ng prosekusyon ang nagsabi na nagamit naman ang perang ito para sa financial assistance at operating expenses ng PCGG. Maliban sa graft, kinasuhan din si Sabio ng hindi pagpapasa ng liquidation sa mahigit 1.5 million pesos na pondo ng PCGG na umanay ginamit niya sa kanya naging biyahe sa Kuala Lumpur taong 2007. Bagaman hindi nga na-liquidate ang nasabing halaga, hindi naman napatunayan na siya nga ang nakinabang dito. Nagpasalamat naman si Sabio sa naging desisyon ng korte at sinabing naging dahilan ang kasong ito sa paglala ng kanyang kalusugan sa mga nakaraang taon. Ayon sa kanya, pamumulitika lang naman ang naging dahilan ng pagsasampa ng kaso sa kanya dahil sa mga posisyon na hinawakan niya sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. June? Maraming salamat, Joyce Balancio, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan. Makikipagtulungan ang Commission on Elections sa Movie, Television Review and Classification Board o MTRCB para sa mas malawak na voter education campaign. Mula sa COMELEC, may report si Victor Cozare live. Magandang tanghali, Victor. June, lumagda sa isang kasunduan ang Commission on Elections at ang Movie, Television Review and Classification Board o MTRCB kaugnay sa mas malawak na voter education campaign. Dahil sa ugnayan ng dalawang ahensya, maipapalabas ang mga voter education materials ng COMELEC sa mga theaters, cinemas, movie houses, TV stations, pati sa mga community channels ng mga cable companies. Matapos malagdaan ang kasunduan, ipapaabot na ng MTRCB ang impormasyon sa kanilang mga stakeholders at inaasahang bukas ay masisimulan ng maipalabas ang nasabing mga voter information ads. Unang ipapalabas ng COMELEC ang ad patungkol sa proseso ng pagboto mula sa paghanap ng presinto, aktual na pagboto at kung ano ang gagawin sa voter's receipt na ilalabas ng vote counting machine. Ang kay COMELEC Chairman Andres Bautista, sa mga susunod na pagkakataon, ibang aspeto ng halalan naman ang kanilang ilalabas. Natagalan naman ang paglalabas ng naturang video material dahil kailangan nilang baguhin ang naunang naiproduce na video ad matapos maglabas ng desisyon ang Korte Suprema na kailangang mag-issue ng resibo ang mga botante o kailangan mag-issue ng resibo sa mga botante ang COMELEC. May mga monitoring team naman ang MTRCB para masigurong maipapalabas ang mga voter education ads sa mga sinihan at iba pa. June? Maraming salamat, Victor Cozare, nag-uulat mula sa COMELEC. Binilang na ng Philippine National Police ang kanilang mga tauhan sa Campo Crame na gagawing standby support force para sa eleksyon. Mula sa Campo Crame, may report si Lea Ilagan live. Lea, magandang tanghali.
Magandang tanghali sa iyo, June. Sa 10,000 target na support o reserve force ng Philippine National Police para sa eleksyon, nasa mahigit 2,300 pa lamang ang naa-account nila mula sa national headquarters ng Campo Grame. Subalit madadagdagan pa ito mula naman sa iba't ibang regional offices. Ayon kay Directorate for Operations Chief Police Director Jonathan Miano, ang mga ito ang magsisilbing reactionary standby support force na i-deploy nila sa iba't ibang lugar sa bansa na may kakulangan sa tauhan, lalo na sa mga itinuturing na areas of concern o election hotspot. Aniya, malaki ang responsibilidad ng PNP sa pagpapanatili ng maayos na seguridad, kaya kailangan nila ng sapat na bilang ng tauhan para sa pagkakaroon ng patas at payapang halalan. Sinabi ni Miano na kung dati isang pulis lamang kada polling precinct ang kanilang idinideploy, gagawin nila itong 2 ngayon. Kaya naman isinailalim na rin nila ang mga ito sa orientation para sa magiging trabaho sa eleksyon. May inilaan na rin aniya silang budget para sa mga nasabing pulis na gagamitin sa pagsa-transport sa mga ito sa mga lalawigan kung kinakailangan. Tiniyak naman ng opisyal na sa kabila ng kaliwat ng bomb threat sa Maynila, ay wala naman silang namomonitor o natatanggap na seryosong pagbabanta para sa seguridad ng halalan. Gayunman, patuloy pa rin aniya ang investigasyon at intelligence gathering ng National Capital Region Police Office upang matukoy kung kanino nagmumula ang mga bomb threat. Balik sa iyo. Salamat, Lea Ilaga, nag-uulat mula sa Camp Grame. Hiniling ng Zamboanga City Government sa COMELEC na payagan silang mamigay ng ayuda sa mga naapektuhan ng El Niño phenomenon sa gitna ng election period. Narito ang report ni Dante Amento. Umabot na sa 6,000 mga magsasaka ang naapektuhan ng matinding tagtuyot sa Zamboanga City. Partikular na rito ang mga umaasa lamang sa buhos ng ulan bilang patubig tulad ng rain-fed rice at corn farmers. Bagamat nagpatupad na ng Cash for Work program ang DSWD, marami pa rin ang nangangailangang bigyan ng agarang tulong. Kaugnay nito, hihilingin ng city government sa Commission on Elections na mabigyan ito ng exemption upang makapamahagi ng ayuda sa mga magsasaka sa gitna ng election period. Sa ilalim ng COMELEC Resolution Number 9981, ipinagbabawal sa mga kandidato o political organization ang pamamahagi ng mga donasyon, gayon din ang paglalabas ng public fund upang ipambili halimbawa ng relief goods upang maiwasan ang pamumulitika. We will have to file a petition in the COMELEC asking for exemption from the prohibition against distribution of the sacks of rice. Ayon sa City Legal Office, nasa ilalim na ng state of calamity ang lungsod kaya maaari itong humiling ng exemption. Ipinapahintulot naman ito ng komisyon basta't idaan sa ibang ahensya ang pag-aabot ng tulong at walang kandidatong mamimigay ng donasyon sang-ayon sa Election Omnibus Code. The Department of Social Welfare and Development is one of the agencies who can distribute relief goods in times of calamity, and I think we are in state of calamity provided it is done through the Red Cross and under the supervision of COA. Ipinarating na rin umano nila sa COMELEC at kay Pangulong Benigno Aquino III ang sitwasyon sa lungsod at ang mga hakbang ukol rito. Mula Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News, Worldwide. Inilunsad ng ilang mga eksperto ang bakuna laban sa shingles, isang uri ng malubhang sakit sa balat na pangkaraniwang tumatama sa mga individual edad 50 pataas. Narito ang report ni Joanan. 75% ng mga individual edad 50 pataas ay maaaring magkaroon ng sakit na shingles batay sa pag-aaral ng mga eksperto. Ang shingles ay isang uri ng impeksyon na kahalintulad ng bulutong o chickenpox na nagmumula sa varicella zoster virus kung saan nagkakaroon ng pamumula ng balat na pangkaraniwang tumutubo sa isang bahagi ng ating mga katawan. Kung kayo po ay nagkaroon na ng chickenpox, there is a 1 in 3 chance na kayo po in the future ay maaring magkaroon ng herpes zoster, which is a very painful condition. It is a reinfection pagka somebody had chickenpox nung maliit siya, no? So yung chickenpox virus na yun, hindi siya nawala sa katawan natin. So bumababa yan pag mababa ang resistance natin.
Ayon sa pag-aaral, ang mga sugat na dala ng shingles ay lubhang masakit o mahapdi na maaaring tumagal ng halos 30 hanggang 70 araw. Kung hindi ito maaagapan, maaari itong magdulot ng ilang komplikasyon gaya ng pagkabulag at bacterial infection sa utak na maaaring ikamatay ng isang tao. Bukod sa virus, pangkaraniwan ring nagkakaroon ng shingles ang isang tao na nakararanas ng labis na stress, may kidney disease, diabetic at mahina ang immune system. Ngunit ayon sa mga doktor, hindi nakakahawa ang ganitong uri ng sakit. Hindi nakakahawa zoster to development of zoster, pero kung merong bata doon na hindi pa nagkaroon o hindi nabakunahan ng chickenpox virus o varicella vaccine, pwedeng magkaroon ng chickenpox. So pag nagkaroon ng chickenpox yung bata, yun naman ang pwedeng magkaroon ng herpes zoster. Kaugnay nito, ipinakilala ng ilang mga eksperto ang bakuna kontra shingles na makatutulong bilang proteksyon at upang mapigilan ang pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit. Sa kasalukuyan, ang bakunang ito ay available na sa ilang pampubliko at pribadong ospital sa bansa. Bawat individual ay kinakailangang mabigyan ng isang shot ng bakunang ito na nagkakahalaga ng mahigit sa 7,000 piso. Sa oras na mabakunahan, tatagal ang immunity laban sa shingles ng mula 10 hanggang 15 taon. Joan Nano, UNTV News Worldwide. At yan po ang ating health news ngayong tanghali. Magbabalik akong muli mamaya para sa iba pang balita. Balik sa iyo, June. Magbabalik ang UNTV News. Sa pagpapatuloy ng UNTV News, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ray! Magandang tanghali po sa ating mga kasambahay. Patuloy po ang pag-iral nitong easterly, so yung hangin na nanggagaling po sa may silangan at ang areang naapektuhan yung eastern section ng Pilipinas. Sa forecast po ng Pag-asa, ang Metro Manila at malaking bahagi ng ating bansa ay makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papaurin at magkakaroon po ng isolated thunderstorms o yung biglaan pong mga pag-ulan sa ilang mga lugar. Ang heat index forecast naman po ng Pag-asa sa Metro Manila, maaari pa rin pong umabot sa 39.4 degrees Celsius. Mas mataas po sa Tuguegarao na 40.7. Sa Lawag po, sa may area po ng Baguio is 30.8 degrees Celsius. Sa area naman po ng Puerto Princesa sa Palawan, maaari pa rin pong umabot ng 37.9 degrees Celsius. Sa Iloilo, 38. Ganun din po sa may area ng Metro Cebu. Tacloban po, 34.9. 35.1 sa Cagayan de Oro City. 38.1 din sa Metro Davao at 38.2 sa area po ng Zamboanga City. Yan po yung mga lugar na makakaranas din po ng maalinsang temperatura ngayong araw dahil nga po sa patuloy na epekto nitong tagtuyot at ito pong pag-iral din o epekto ng El Nino phenomenon. At sa ngayon naman po walang nakakita ang Pag-asa na panibagong weather system gaya po ng LPA o bagyo na makakaapekto sa ating bansa. Subalit posible na by weekend at muli pong bumalik itong existence ng high pressure area at posible pong ito ay magdulot pa ng mas mainit na temperatura sa atin pong bansa. Yan ating ulat panahon. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo, nag-uulat mula sa Pag-asa DOST. Naniniwala si DOJ Secretary Emmanuel Caparas na dapat nang amyendahan ang implementing rules and regulations kaugnay ng Senior Citizens ID. Mula sa DOJ, may report si Darlene Basingan live. Magandang tanghali, Darlene. Yes, June, sa isang separate opinion nga inihayag ni Justice Secretary Emmanuel Caparas na may hindi malinaw sa implementing rules and regulations ng amended version ng Senior Citizens Act na may kaugnayan sa Senior Citizens ID. Ayon kay Caparas, sinasabi sa amended version ng Senior Citizens Act at sa Rule 3 ng Implementing Rules and Regulations o IRR nito na maaaring makakuha ang mga senior citizen ng kanilang benefits. Basta't magpakita lamang sila ng Senior Citizen ID na issued ng Office of Senior Citizens Affairs, passport o kahit anong dokumento na nagpapatunay na sila'y Pilipino at nasa 60 years old pataas. Ngunit sa Article 6 naman nila ng Rule 4 ng kaparehong IRR,
Sinasabi nito na senior citizen ID na issue lamang ng Senior Citizens Affair ang maaaring gamitin para maka-avail ang mga senior citizens ng kanilang benefits sa ilalim ng batas. Dahil dito naniniwala si Caparas na dapat nang amyendahan ng IRR ng Senior Citizens Act at gawin itong alinsunod sa sinasabi ng naturang batas, na nagsasabi nga na maaaring makakuha ng benefits ang senior citizens kahit wala silang senior citizen ID, basta't mayroon lamang silang dokumento na nagpapatunay na sila'y Pilipino at nasa 60 years old pataas. Binigyan din ni Caparas sa tanging ang DSWD lamang ang may kapangyarihan na amyendahan ang IRR ng Senior Citizens Act. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Darlene Basingan, nag-uulat mula sa DOJ. Tulong muna bago balita. Dalawang magkahiwalay na aksidente sa Quezon City at Tondo, Manila, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team. Narito ang report ni Renante Ponte. Isang aksidente ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Commonwealth Avenue sa Barangay Batasan Hills, Quezon City pasado alas 11 kagabi. Nagtamo ng bukol sa noo at sugat sa siko si Alan Gayo, 43 anyos, nang matumba ang kanyang motorsiklo matapos mabangga ang isang tumatawid sa lugar na barangay tanod na kinilalang si Rolando Ordas. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang sugat ni Alan at pagkatapos mabigyan ng first aid ay tumanggi nang magpadala sa ospital. Tinulungan naman ng Barangay Commonwealth Rescue si Ordas at dinala sa FEU Hospital. Sa inisyal na ulat ng Quezon City Police District Traffic Sector 5, mabilis ang takbo ng motorsiklo ni Alan at hindi na nito naiwasan ang tumatawid na si Ordas. Samantala, magkatuwang na tinulungan ng Red Cross Manila Chapter at ng UNTV News and Rescue Team ang dalawang sugatan sa banggaan ng taxi at tricycle sa Jose Abad Santos Corner, Tayuman, Tondo, Manila, pasado alauna kaninang madaling araw. Nagtamo ang driver ng tricycle na si Roger Robiano na posibleng bali sa kaliwang daliri, pamamaga ng kaliwang paa at gasgas sa kanang tuhod. Gasgas naman sa tuhod ang tinamo ng pasahero nitong si John Paul Samson. Binigyan ng dalawang grupo ng pang-unang lunas si Robiano at pagkatapos ay dinala sa Jose Reyes Memorial Hospital. Reynante Ponte, UNTV News, Worldwide. Inilabas na ng PNP ang artist sketch ng sospek sa pagpatay sa dating Vice Mayor ng Pandibulacan na si Robert Rivera. Narito ang report ni Nestor Torres. Isinapubliko na ng Bulacan Police ang artist sketch ng suspect sa pagpaslang kay dating Pandibulacan Vice Mayor Robert Rivera kagabi. Ayon kay Police Chief Inspector Victor Bernabe, nabuo ang larawan sa pamamagitan ng deskripsyon ng dalawang tricycle driver na umano'y nakakita sa suspect. May taas itong 5'7", katamtaman ang pangangatawan, nakasuot ng salamin sa mata, nakashort ng itim at naka-t-shirt ng kulay blue. Tugma naman ito sa nakuwang CCTV footage ng mga pulis kung saan makikita ang suspect habang sinusundan ang isang kotse sa harap ng barangay hall. Ayon doon sa witness natin, mga nasa 5'7" to. Nabago lang daw sa mukha nila. Sa ngayon, di pa natin masasabi kung ano talaga yung motibo. Kaya nga nag-iimbestiga pa tayo. Palaisipan naman sa asawa ng biktima kung sino ang nasa likod ng pamamaril dahil wala naman umano itong kaaway. Ngunit inihayag niya na may natanggap na death threat ang biktima ilang araw bago ang krimen. Sabi ko, mag-iingat ka, huwag kang lakad ng lakad. Ang sagot sa akin ng asawa ko, wala akong inaargabyadong tao, wala akong kagalit. Iyan pananakot lang. Si Rivera ay nagtamo ng 3 tama ng bala sa ulo at 2 sa dibdib gamit ang 45 na kalibre ng baril. Sa ngayon, nakaburol na ang labi ni Rivera sa kanilang bahay. Iniimbestigahan na rin ng pulisya kung may bahid politika ang krimen, lalo't kilala na political leader si Rivera sa bayan ng Pandi. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News Worldwide. Mariing kinindinan ng presidente ng Afghanistan ang pag-atake sa Kabul na kinamatay ng 28 at ikinasugat naman ng mahigit 300. Ayon sa Kabul Police, ang mga biktima ay pawang sibilyan. Sinabi naman ng spokesman ng Ministry of Public Health, nasa 327 ang nasugatan o sugatan na dinala sa ospital. Isinagawa ng rebelding Taliban ang coordinated attack na kinabibilangan ng suicide bombing sa kabisera ng Afghanistan.
pinasabog ng suicide bomber ang isang sasakyan na may kargang mga bomba bago pumasok ang mga gunmen sa compound ng Government Secret Service Unit. Umabot pa umano sa 2 oras ang sagupaan ng security forces at insurgents. Samantala, binisita ni Ecuadorian President Rafael Correa ang mga lugar na matinding napinsala matapos ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa bansa noong Sabado. Sakay ng helicopter, nagsagawa ng survey ang Pangulo, partikular sa mga nasirang tahanan at gusali sa siyudad ng Pedernales. Kasama ni Correa ang isang team ng rescue workers na may dalang tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Aabot sa 400 na rescue workers mula sa iba't ibang bansa sa Latin America ang nasa bansa upang tumulong sa search and rescue operations. Sa ngayon, nasa 480 na ang death toll at pinangangambahang tumaas pa ito sa mga susunod na araw. 107 rin ang napaulat na nawawala. Ayon sa Ecuador government, nasa mahigit 20,000 residente ang naninirahan ngayon pansamantala sa mga evacuation centers. Problemado ngayon ang maraming magsasaka sa Talavera, Nueva Ecija matapos sirain ng pesteng hopper burn o hanip ang kanilang mga palayan. Narito ang report ni Grace Doctolero. Nalulugi ng maraming magsasaka sa Talavera, Nueva Ecija dahil sa pammese ng tinatawag na hopper burn o hanip. Sa ulat ng Municipal Agriculture Office, 34 na barangay na ang apektado ng peste kabilang ng Barangay Sibol, Bantog, Hacienda at Kalipahan na pinakamatinding na apektuhan ng hopper burn. Ayon sa mga magsasaka, tuwing sasapit ang dry season ay umaani sila kada ektarya ng hanggang 100 at 20 kaban ng hybrid rice. Ngunit nang maminsala ang peste noong Marso ay nabawasan ang kanilang ani ng hanggang 50%. Sana po sa darating na nagawa, sana bigyan mo lang kami ng konting yung sa binhiman lang para makaahon-ahon naman yung magsasaka. Sa kanilang obserbasyon, karamihan sa mga inaataking palay ay hybrid kumpara sa karaniwang itinatanim na inbred rice. Mas malambot ang tangkay at mas matamis ang hybrid kaya ito ang kinakain ng mga hanip. Problema rin nila kung paano papatayin ang mga insekto dahil tila hindi ito tinatabla ng anumang uri ng pestisidyo. Ang ina-advise po namin patubigan. Itaas yung tubig para yung level ng tubig para po at saka isprehan para po mamatay yung mga insekto. Lalo na po ngayon, dry season, mainit po tayo, wala pong makapasok na hangin doon sa ilalim. Samantala sa Abril 21 naman ay naasang dadalo si Agriculture Secretary Proceso Alcala sa isasagawang Farmers Forum kung saan tatalakayin ang mga solusyon sa kinakaharap na problema ng mga magsasaka sa lalawigan. Kasama ang Nueva Ecija News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. Balik acting sa pamamagitan ng Legally Yours Attorney G, sina Alma Concepcion at BJ Forbes bilang mag-ina na nahaharap sa matinding pagsubok sa episode nito mamayang gabi. Naritong report ni Ajes Carrion. May problema sa pag-iisip yung anak ko. Matagal mang nawala sa limelight ang beauty queen turned actress na si Alma Concepcion. Taglay pa rin ito ang kanyang talento sa pag-arte sa bagong episode ng Legally Yours Attorney G mamayang gabi. Papapel bilang nanay ng isang kabataang may diferensya sa pag-iisip na nasangkot sa isang krimen si Alma sa naturang episode. Yung paghugot ko galing sa pagiging mother, yan. So, kasi naman whether special or hindi, same level pa rin na pagmamahal. Yun, pagmamahal ng ina sa anak, magkapantayan. I'm sure mas higit pa nga yung pagmamahal ni Violi sa anak niya. Kaya sa akin, sa pagbabalik telebisyon naman ng dating child star na si BJ Tolitz Forbes. Challenging role agad ang natanggap nito dahil sa pagganap niya bilang isang kabataang kulang sa pag-iisip. Medyo challenging yung role kasi ngayon ko lang siya nagawa. So dito pa sa Legally Yours kaya nakakatuwa. Sina Alma at BJ ay parehong naging abala sa kanilang pag-aaral kaya iniwang pansamantala ang kanilang showbiz career. Ikinatuwa ng dalawa ang pagkakaroon ng ganitong format ng programa sa telebisyon sa kanilang pagbabalik acting. the more the merrier. Mas maraming trabaho mabibigay sa mga artista.
Natuwa ako kasi matagal din akong nawala. Maganda kasi nagbibigay ng entertainment sa mga tao through the reenactment, and the same time nakakatulong siya doon sa mga letter senders and doon sa viewers na rin para kumbaga malaman nila kung ano ba dapat gawin kung sakaling mapunta sila sa ganong klaseng sitwasyon. Mapapanood mamayang alas 7:30 ng gabi ang naturang episode ng Legally Yours Attorney G na may pamagat na Baliw. Ajes Carion, UNTV News Worldwide. At yan po ang ating entertainment news ngayong tanghali. Ako po si Wyla Soriano. Balik sa iyo, June. Salamat, Wyla. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan sa ngalan ni Kuya Daniel Razon at ng buong UNTV News and Public Affairs. Ako po si Jun Suriao. May pangyayari bawat minuto. May balita bawat segundo. UNTV News, magandang tanghali po.